Ngayong araw lamang inanunsyo po ng TNT Management na papalitan na raw nila si RHJ. Si Quincy Miller po sanang napili nila kasi ito din ang ginamit nila sa kasagsagan pa ng EASL. Kaso may isang problema. Ayaw i-release ng Converge si Quincy Miller kaya ganun na lamang ang pagmamaktol niya sa team na to. Bakit kaya nila pinalitan si RHJ? Second update sa tune-up game po ng Ginebra laban sa Northport, abay lubhang nagustuhan po ng Ginebra ang pinakita ni Bishop na sinasabi nilang mas halimaw pa raw kaysa kay Brownlee maglaro. Sobrang package deal na. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Nagkaproblema po bigla ang TNT kay RHJ kaya na napapansin nyo si RHJ po hindi na ginamit sa EASL. Siya po ay may medical condition na hindi na pwedeng palaruin. Nagkaroon po siya ng gastroenteritis and actually last week pa yon nagsimula kaya si Quincy Miller na muna ang papalit sa kanya. Sa isang banda, nagkaproblema din ang TNT sa import na to dahil si Quincy Miller ayaw i-release ng Converge. Abay bakit naman? Bigla ko nakalimutan na ang rights ni Miller nasa Converge pa pala. Sa totoo lang, since then si Miller po ay may reklamo sa Converge at ang Converge hindi rin nagustuhan ng ugali ni Miller nung ito'y nasa kanila pa. Gusto nyo malaman kung bakit? Ang sabi kasi ni Coach Ayo, pass the ball. Bigyan mo naman ng possession ang mga kasamahan mo. Huwag mong akuin lahat. Hindi ito nagustuhan ni Miller. At kung naalala nyo, yung game laban sa Ginebra na biglang pinapasa na lang niya lagi ang ball possession. Hindi na siya tumitira. Doon nagsimulang magkalamat ang samahan nila. May misunderstanding sila hanggang ngayon. Kaya maintindihan mo kung si Miller ayaw nilang bigyan ng pag-release. Paano na yan? Magawa kaya ni Miller na kausapin ang mga head ng Converge para ma-release na to? Kapag Pride ang umiiral, wala talaga yan. Ang TNT ang kawawa dito. Halos wala na nga sa kanila lahat. Alam nyo ba na ang TNT papasok ngayon sa PBA na walang Mikey Williams, walang RR Pugoy, wala pang RHJ. Ngayon naman wala pa talaga silang Quincy Miller. Ang hindi pa maintindihan ni Miller, may import na nga ang Converge, si Tom Vodanovich. Ayaw pa rin siyang i-release. Gustong gusto po ni Miller na makapaglaro na sa TNT kesyo mukhang wala na talagang pag-asa. Ngayon naman ang tanong, sino ang posibleng ipalit nila? Well, sa nalalaman ko, former NBA player daw to pero hindi pa pinangalanan. Base sa nilalaro ni Miller, maayos naman yung ginagampanan ng role niya sa TNT. Pero para sa akin, mas okay din na mag-explore pa sila ng mga import na mas hitik sa shooting at depensa. Yung makagaya ni RHJ. Ay nako, malas naman ang TNT dito. Marami din na nagsasabi na malabo ng madepensahan nila ang title na nakuha nila last season. Siguradong mapapalaban sila sa bagong import na Ginebra. Alam nyo ba na napapabalita ngayon si Tony Bishop ang bagong import ng Ginebra na nagiging Brownlee 2.0 na? Mas nagiging times 2 daw ang bilis at lakas niya kumpara kay Brownlee. Mas naging times 2 din ang kanyang shooting ability. Kahit mga teammate ni Bishop hangang-hanga talaga sa kanya. Matindi ang import na to, pang malakasan. Personal choice po yan ni Coach Team kasi paliwanag niya lubang nahirapan daw sila kay Bishop nung nakalaban nila ito versus Meralco. Teka, bakit nga ba hindi ito kinuha ng Meralco? Jackpot nga sila dito. Kahapon lang naglaban sa isang friendly match ang Ginebra at Northport. Base sa mga nakakita, grabe daw talaga itong si Bishop. Ang sayangan ng Ginebra fans nung nakita nila kung paano kainin ni Bishop ang Northport. Parang mas lala pa nga raw ito kay Brownlee. Malakas ang kutob ko ng Ginebra na naman ang aabot sa finals nito at TNT na naman ang may iwan kasi kulang-kulang sila ngayon. Ngayon malapit na magsimula, naka-intact at all set pa rin ang Ginebra kasi si JB lang naman ang kanilang problema. Sabi ng ilang team sa PBA, nagpapasalamat sila sa pagkawala ni JB. Yun pala, mas malala pa ang pinalit. Kung sa bagay, si JB aging na rin. Kumpara mo sa ibang import, hindi malayong magsuslowdown din yan at si Bishop na naman ang bagong permanent import nila. Hanggang sa matapos ang kanyang suspension, si Bishop na. Ang import ng Ginebra at si JB magpapahinga na. Sa mga nagtatanong pala kung ibabalik pa ba ng Ginebra si JB gayong ang galing nga naman ni Bishop, oo naman, babalik pa si JB pero wala nang assurance kung magtatagal pa ito. Isa lang ang sigurado ako sa ngayon, si Bishop ng bagong permanent import na napili ng Ginebra, especially na bugbog na masyado si JB ngayon. Excited ng Ginebra fans sa pagbubukas ng Season 48 kasi sa tune-up game na yon, pinagbawalan nila ang mga tao na kumuha ng video sa loob kaya hindi nila naipakita yung performance ni Bishop. Kung ikaw ay isang NSD fan, papayag ka ba na si Tony Bishop na ang bagong permanent import ng Ginebra?